Hello mga ka-girlmates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para naman sa inyo. Ayan, no, kanina ngang hapon, no, ng mga 3 p.m. Ayan, no, nag-exercise nga ako ng 50 minutes. Ayan. Mga ka-girlmates, importante sa inyo, no, sa atin ang mag-exercise kasi makakatulong po yan lalo na sa may mga anxiety, ayan, at syempre sa may mga sakit na GERD, at sa may, syempre, yung GERD may kasamang acid reflux yan no, maganda po yun, makakatulong po yun sa atin, ayan. At yun na nga mga ka-girlmates, no, meron ako kikwento sa inyo. Ngayon ka-girlmates, ang oras ay, wait lang, ang oras na nga ay 9:11 p.m. Ayan, no? Medyo inaantok na ako, pero kasi nakaligo na ako di ba? Siyempre pagkatapos maligo, parang ang sarap-sarap ng humiga. Ayan, pero bago ako humiga, kasi nagpapatuyo po ako ng buhok, ikikwento ko lang sa inyo to. Ayan. Pagkatapos kong mag-exercise kaninang hapon, kumain ako ng apple. Yan, kumain ako ng apple. Sa totoo lang, di naman talaga ako mahilig kumain ng apple. Ang kinakain ko talaga pagkatapos ko mag-exercise ay saging. Ayan, pero dahil walang saging, kinain ko na lang yung apple. Ayan, yun. Di okay naman, no? Siguro mga ilang minuto lang, ayan, no? Mga ilang minuto lang. Sabi ko parang nagugutom ako, pero hindi naman ako gutom. Ayan. Sabi ko, baka sa mansanas. Ayun. No? Mga ka-girlmates, no, pag kumakain ako ng apple, sinisikmura ako. Ayan. Alam mo yung busog ka naman, pero yung pakiramdam mo parang kang nagugutom, tapos mahapdi siya, na maasim yung pakiramdam sa sikmura. Ayan. Kaya ito naman, mga 7 p.m. kumain na kami ng pamilya ko, kumain na kami ng gabihan. Nag-ano kami, pagkatapos kumain, sabi ko, masakit pa rin yung tiyan ko. Ayan. Sabi ko nga, ayoko na talaga kumain ng apple. Yan. Kinain ko lang naman yun kasi sayang, kasi nag-iisa na lang, tapos wala pa akong saging. Ayan. Kaya, ang nangyari, ayun na, pagkatapos namin kumain ng asawa ko, nag-walking kami. Ayan. Tapos dighay ako ng dighay, mga ka-girlmates. Ayan. Dighay ako ng dighay. Tapos pagkadating dito, uminom ako ng tubig. Ayan, nagpahinga ng konti. So mga ka-girlmates, pag ganyang nararamdaman ko na sumasakit yung tiyan ko na parang nagugutom kahit busog naman, hindi ako umiinom ng Gaviscon. Ito, Gaviscon. Hindi ako uminom ng Gaviscon, hinahayaan ko lang na sumakit yung tiyan ko kasi kaya ko naman. Ayan. Pero kung noon, hindi ko kaya. Nung 2017 hanggang 2019, hindi ko talaga kaya. Natatakot ako, ina-anxiety na ako, nagpapanik na ako pag inatake ako ng ganyan na nangangasim yung tiyan, mahapde, na parang gutom. Ayan. Kaya doon ako tumaba mga ka-girlmates, alam niyo yun, na pag nararamdaman ko yun, yung nangangasim yung tiyan ko, mahapde, kahit busog ako, kumakain ako ulit. Kasi yun yung ano lang naman natin yun yung acid natin, yung sa sikmura. Ayan. Kaya yun, maingay yung aso. Kaya yun, mga ka-girlmates, no? Nagpapanik talaga ako yan noon, noong 2017 hanggang 2019. Pero ngayon, okay lang. Kayang-kaya ko na, naintindihan ko na kung bakit siya sumasakit, yung sikmura ko, dahil nakakain ako ng apple. Pero, pag kumain ako ng spaghetti, mga ka-girlmates, no, kumakain naman talaga ako ng spaghetti, pero pag kumain ako ng spaghetti ng mga, halimbawa, mga 1 pinggan kadami, grabe yan, yung acid reflux ko talaga. Hindi sumasakit ang tiyan ko, ang nararamdaman ko, kinakabag ako, na hinihingal. Yan, yung acid kasi umaakyat no? Kasi nga acid reflux, no? Umaakyat yung acid. Kinakabag ako, na hinihingal ako, na parang akong mahihirapan huminga. Pero hindi naman, pag magpanik ako, mahihirapan ako huminga. Pero pag halimbawang nililibang mo yung sarili mo, hindi ako nahihirapan huminga pag nililibang ko yung sarili ko. Yun, kinakabag ako, hinihingal ako, tapos yung dito ko, dibdib ko. Yan, itong dibdib ko, ang daming parang may nararamdaman akong may wave. Alam mo, may humahampas na malakas na alon. Tapos parang gusto niyang umakyat, gumaganon. Yung acid yun, mga ka-girlmates. Pag ganun na naramdaman ko na yung acid reflux ko, nararamdaman ko na siya, umiinom ako nito.
nitong Gaviscon. Ayan. Umiinom ako agad ng Gaviscon. Yan. Kaya kailangan meron ako nito. Ito nakareserba to, meron akong nakareserba dito sa bahay, 3. Isa sa bag ko, isa sa rep, tapos yung isa sa box ko na ginagamit ko pang home service. Kaya yun. Di bale, ito ngayon, umaasim yung tiyan ko dahil sa nakain kong mansanas, pero hindi ako uminom ng Gaviscon. Okay lang, kayang-kaya ko naman. Ano ko lang, na mawawala din naman yan. So, ka-girlmates, ayoko na talaga kumain ng mansanas. Ayan. Kasi, pag kumain ako ng mansanas, mayat-mayat kakain ako ng kanin. So, tataba ako. Nag-exercise na nga ako para pumayat ako, di ba? So, ganun ang nangyari sa akin dati. Kaya, kahit may GERD ako mga 2019, tumaba talaga ako. Kasi, lagi akong sinisikmura. So, feel ko, baka gutom ako. Kaya, kain ako ng kain. Yun pala. Ang acid lang pala yun. Yun. Sinisikmura ako. Kaya, yun, ka-girlmates. Kaya, may mga prutas talaga na bawal sa atin. Ayan. Pero ang pinakamagandang prutas sa atin, avocado, saging, papaya, watermelon, melon, tapos marami pang iba. Huwag lang yung mga strawberry, mansanas, ano pa ba? Grapes, orange, mango, marami pang iba, basta yun. Kaya, bago kayo kumain ng prutas, i-search muna ninyo sa Google kung pwede ba sa may mga sakit na GERD. Kaya yun. Kaya, ayun mga ka-GERDmates, no? Kaya yun, naikwento ko lang sa inyo. Ayan na. Pag may mga ganito akong nararamdaman na related pa rin sa sa GERD. Ayan, no? Dalawang klase yung kasi nararamdaman ko. Tulad nito, sinisikmura ako, ina-acid ako, mahapdi siya, tapos parang gutom. Hindi ako nagpapanik na inuman agad ng Gaviscon. Pero, pag yung acid reflux talaga yung nararamdaman ko na umaakyat na dito, medyo mainit, tapos hinihingal, ayan, bloated yung feeling, tapos parang malapit na gumaganong-ganon yung acid, magpapalpitate ako, doon ako iinom ng Gaviscon. Ayan, kaya dati meron akong Gaviscon na nakatago na nag-expired lang siya, hindi ko na inom. Kaya yun. At yun lang naman mga ka-GERDmates, Pagkatapos nito akong mag-ayos, mag-video pa ako ulit. Kasi mahaba ang kwentuhan. Kaya yun. Kaya naman mga ka-GERDmates, ayan. Mga ka-GERDmates, ang gusto ko, marami talaga akong gustong kwento Ayan, marami akong gustong kwento Alam niyo mga ka-GERDmates, masarap, bago matulog sa gabi, maligo. Ayan. Maligo, tapos syempre, patuyuin mo na yung buhok bago humiga. Wag ihiga ng basa ang ulo. Yan, sa mga babae, syempre, mahaba yung buhok. Basa yung ulo, basa yung buhok. Kasi sa mga lalaki, pagkatapos maligo niyan, syempre, higa agad yan Kasi ang liit lang ng buhok ng lalaki, di ba? So, para mahimbing yung tulog sa gabi, ayan. Tsaka nakaka-refresh kasi pag naliligo. Isa yan nabasa ko yan dati noon nung may sakit pa ako. Yung medyo kasagsagan pa ng GERD ko, tapos may anxiety pa ako, ayan. Nabasa ko yan sa Google na yung pagligo araw-araw tuwing umaga, nakaka-refresh ng utak. So, nababawasan yung pag-aalala natin, ayan, yung anxiety, ayan, pagkabalisa, ayan, nababawasan. Kaya, mas maganda, maligo kayo lagi tuwing umaga, ayan, para refresh yung utak nyo. Tapos, maganda din pag maligo bago matulog. Pero kailangan, bago mahiga, sa mga babae, kailangan tuyo na ang buhok kasi pag humiga ka na basa ang buhok, pag gising mo, matigas na yung buhok mo, masisira. Kaya yun. Wala naman akong suklay dito. Alam ko may suklay ako Pero sige lang. Kaya yung mga ka-GERDmates, putulin ko muna tong video kasi meron akong ibang i-video, meron akong ikikwento sa inyo, abangan ninyo. Kaya yan mga ka-GERDmates, thank you so much.